Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1991, Dalawang Langit. Ito ay lumabas na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay hindi isang mataas na antas na Saint Emperor, ngunit isang kalahating hakbang na Heavenly Monarch. Tanging isang kalahating hakbang na Heavenly Monarch at mas mataas lang ang makakasira sa langit at direktang dalhin ang lahat mula sa First Heaven patungo sa Second Heaven nang hindi dumaan sa teleportation array. Nakakatakot, talagang mayroon siyang paraan upang basagin ang langit. Ito ba ang lakas ng isang kalahating hakbang na Heavenly Monarch? Tumingin si Yezuan sa madilim na kapaligiran sa paligid niya, at hindi niya maiwasang mapaisip sa kanyang puso. Dito, sa pagitan ng unang langit at ikalawang langit, walang anuman. Noong una, inakala ni Yezuan na dadaan siya sa mabituing kalangitan, ngunit hindi niya inaasahan na madilim, kaya iniisip niya, baka pagkatapos ng 9 heavens, ito na ang universo. Gayunpaman, mayroon pa ring distansya mula sa mabigat na langit na ito hanggang sa ikalawang langit. Sa kabila ng presensya ng isang master, tumagal ng ilang araw para magsimulang lumiwanag ang karamihan. Pagkaraan ng ilang sandali, double heaven, sa wakas nandito na. Si Yezuan at ang iba ay commandant sa kanilang paningin. Ang banal na aura ng lugar na ito ay higit sa 10 beses na mas mayaman kaysa sa isang mabigat na langit. Next is the initial assessment. Each of you will attack me once, and if you meet the standards, you can join my Golden Feather Dojo. Sabi ng messenger ng dojo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang ilang mga tao ay agad na nagtaka, bakit hindi kunin ang pagtatasa sa isang mabigat na araw? Kung sakaling hindi maipasa ang pagtatasa, ano ang dapat kong gawin? Envoy, paano kung hindi ka makapasa sa pagsusulit? May nagtanong, kung hindi ka nakapasa sa assessment, maaari kang maging miscellaneous servant, at kung mayroon kang gustong maabot sa hinaharap, maaari kang ma-promote bilang isang alagad. Sagot ng dojo messenger. Ito ay isang napakasimpleng pagsubok, ito ay isang pagsubok ng lakas ng pag-atake. Siyempre, naiintindihan ng lahat na ang pamantayan para sa pagsusulit na ito ay magbabago ayon sa iba't ibang larangan ng lahat. Pagkatapos, may nag-walk out at direktang umatake sa messenger ng dojo. Ito ay isang 8 rango na santo na kagalang-galang, ito ang maharlikang elite ng Kangyan Ancient Kingdom, kung gagawin niya ang lahat, ito ay sapat na upang patayin ang isang 9 na rango na santo na kagalang-galang. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, hindi kwalipikado. Pagkatapos niyang umatake, sinabi ng messenger ng dojo. Sa ganoong kalakas na pag-atake, ito ay naging hindi kwalipikado, at tila ang dojo na ito ay nag-recruit ng mga tao ng napakahigpit. Pagkatapos, lumabas ang isang 9-rank Saint Venerable, at nagpakawala siya ng isang pag-atake na sapat na upang banta ang antas ng Saint Emperor. Barely qualified. Nang marinig ito ng lalaki ay napangiti. Susunod, ang mga tao ng Kangyan Ancient Kingdom at ang Demon Spirit Ancient Kingdom ay sunod-sunod na lumabas, at pagkatapos ay nagsimulang umatake. Bilang karagdagan sa pagiging hindi kwalipikado, narinig ko rin ang halos hindi kwalipikadong mga pagsusuri. Sa oras na ito, ang unang tao ng elite ng imperial na pamilya ng Kangyan Ancient Kingdom ay lumabas, at pagkatapos ay naglunsad ng pag-atake sa envoy ng dojo. Boom! Bagamat ang pag-atake ay madaling na-disperse ng dojo envoy, pinataas nito ang kanyang kilay at sinabing, qualified. Panipi, dati, lahat sila ay hindi kwalipikado at halos hindi kwalipikado, ngunit ngayon ay narinig ko na sa wakas ang isang kwalipikado. Gayunpaman, pagkatapos nitong elite ng royal family ng Kangyan Ancient Kingdom, may isang binata mula sa Demon Spirit Ancient Kingdom. Phew! Ang binatang ito ay nasa kaharian lamang ng 9-rank Saint Venerable, ngunit ang kanyang pag-atake ay napakalakas. Hindi masama. Nagliwanag ang mata ng messenger ng dojo at nagbigay ng komento. Oo, malinaw na mas mataas kaysa sa kwalipikado. Kakaiba. Sino to? Bakit hindi ko narinig? Ako rin, parang wala itong taong ito. Maaaring ito ay ang nakatagong henyo ng Demon Spirit Ancient Kingdom. Ang mga elite na ito ng Kangyan Ancient Kingdom ay tinalakay sa pag-ulong. Sa oras na ito, ang binatang ito mula sa Demon Spirit Ancient Kingdom ay biglang lumingon kay Yezuan at nagpakita ng isang ngiti.
Ngumiti sa akin. Ano ang ibig sabihin nito? Medyo kakaiba si Yezuan. Hindi naman niya kilala ang bagets na ito, unang beses pa lang niyang nakilala ang kabilang party, pero nakangiti sa kanya ang kabilang partido, ano ang gagawin nito? Hindi kaya isa na naman siyang freak sa kabutihan ni Longyang. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Yezuan na kiligin, at pagkatapos ay tumalikod. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na ng karamihan ng mga tao ang pagsusulit, at wala pang 10 tao ang halos hindi pumasa at higit pa. Huminto si Yezuan, at pagkatapos ay lumabas. 9 Rango Holy Monarch. Medyo nagulat ang envoy ng dojo, iyong mga tao sa paligid. Ang pinakamasama ay lahat ng mga high-level na Saint Emperors, pero ngayong dumating na ang isang high-level na Saint Monarcha, hindi ko alam kung magkakaroon ng surpresa. Dahil ang oras na ito ay isang pagtatasa, hindi maaaring hayaan ni Yezuan na kumilos si Hejiao, ngunit ang kanyang sariling lakas ay hindi mahina. Pamatay na estado, darating na ang Sword Immortal. Isang espadang lumilipad na walang kamatayan. Direktang binuksan ni Yezuan ang kanyang apoy at sumugod patungo sa messenger ng dojo. Phew! Ang puting ilaw ay kumislap, at ang isang tama na nakapatay na espada sa kamay ni Yezuan ay kinurot ng 2 daliri ng messenger ng dojo. Gayunpaman, ang pagpapahayag ng sugo ng dojo na ito sa oras na ito ay lubhang kapanapanabik. Maaari talagang gamitin ng 9-rank Saint Monarch ang combat power ng Saint Emperor level, ito ay natakot ang dojo messenger. Ito, ngunit higit sa 100 larangan ng labanan. Kahit na ang mga elite na iyon ay tumawid lamang ng 1 o 2 kaharian, ngunit si Yezuan ay tumawid ng higit sa 100. Takot. Lahat ng naruroon ay natakot. Noong una, ang mga tao ng Demon Spirit Ancient Kingdom ay bahagyang minamaliit si Yezuan, ngunit ngayon, walang nang ahas na gawin iyon. Ang suntok ni Yezuan ay may kapangyarihang pumatay ng karamihan sa mga tao. Ang Sword Immortal ay bumaba at sumulong ng 1 beses, at ang kapangyarihan nito ay tumaas ng husto, ngunit sa kabutihang palad, hindi ko napatay ang dojo messenger na ito sa loob ng ilang segundo, kung hindi, ito ay magiging isang malaking problema. Palihim na nag-isip si Yezuan sa kanyang puso. Siya ay isang 9-rank Saint Monarch, at ang dojo envoy ay isang half-step Heavenly Monarch, may pagkakaiba sa pagitan nila. Kung mapatay niya ito sa ilang segundo, natatakot siya na kailangan niyang gumugol ng habang buhay na swerte. Itong suntok, I give the highest evaluation, super. Hindi napigilan ng sugo ng dojo na sabihin. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagulat ang mga manunood. Gayunpaman, ang pagsusuring ito ay malamang na hindi sapat para kay Yezuan. Pagkatapos ng lahat, kahit na ito ay ang Golden Feather Dojo, natatakot ako na hindi niya inaasahan na may isang taong tatawid sa kaharian ng higit sa 100 lugar. Kaya, ang pagsusuring ito ay malayo sa sapat. Takot na takot ako, mas mataas ako sa kanya ng 2 kaharian, pero mas malakas pa ang atake niya kaysa sa akin. Sino ang taong ito? Kailan lumitaw ang ganitong uri ng henyo sa Kangyan Ancient Kingdom? Maaaring ito ay mula sa isang mataas na antas ng sinaunang bansa. Not to mention the high-level ancient country, even if it's the Golden Feather Dojo, I'm afraid I can't find it, right? Siguro nilinang lang niya ang isang napakalakas na martial art, at kapag nalampasan niya ang kaharian, ang kanyang kakayahang humamon ng higit sa antas ay tiyak na mababawasan ng husto. Ang mga tao ng Demon Spirit Ancient Kingdom ay hindi maiwasang talakayin ito ng pribado. Maging ang mga tao ng Kangyan Ancient Kingdom ay ganito, hindi nila akalain na magiging napakare-rebel ni Yezuan. Dati, wala silang masyadong alam tungkol kay Yezuan, tanging ang itim na dragon ni Yezuan ay maaaring lumaban kay Hejian, ang warden ng 9 gates ng Ghost Gate. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakalakas din ng sariling lakas ni Yezuan. Kasabay nito, sa pangkat ng Demon Spirit Ancient Kingdom, mayroong isang tao na ang mga mata ay nagpapakita ng intensyong pumatay, at iyon ay ang binata na binigyan ng magandang pagsusuri ng dojo envoy. Napakalakas ng batang ito, kung makikipagtulungan siya sa kanyang alaga sa araw na iyon, hindi na niya kailangang tumakas. Napaisip ang bata, pagkatapos, anong pangalan mo? Hindi naiwasang magtanong ng dojo envoy. Kabanata 1992, Isla ng Kenglan. Bumalik sa messenger, ang pangalan ko ay Yezuan.
Sagot ni Yezuan, hindi ko inaasahan na makakakita ako ng isang henyong tulad mo sa Yeshangtian, talagang isang pagpapala ang aking nalinang sa Golden Feather Dojo sa loob ng hindi mabilang na taon, sa tansya ko, kung malalaman ito ng mga malalakas na tao sa dojo, tiyak na ikaw ang magiging sinta ng kanilang kompetisyon. Sabi ng messenger ng dojo. Nang marinig ito, bahagyang natigilan si Yezuan. Tinanggap bilang apprentice ng isang master. Parang hindi naman kailangan nito diba? Dahil sa mababang kaharian niya ngayon, hindi siya nagkukulang sa cultivation resources, oras lang ang kulang sa kanya. Ang pagtanggap bilang isang apprentice ng isang dojo master, sa kabaligtaran, magkakaroon ng ilang mga hindi kinakailangang problema, tulad ng mabilis na paglusot, at marahil ay makakatagpo ka ng isang tulad ng kanyang unang master sa mortal na mundo, si Zhou Kang. Bigla niyang naalala na gustong kunin ni Zhou Kang ang kanyang katawan noon, at pagkatapos ay pinatay niya ito. Ang kulang sa akin ay oras, kaya hindi na kailangang magpakita ng mga hindi likas na kwalifikasyon. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso na ginamit niya ang time rewind skill. Panahon, bumalik sa panahon noong una kong nakilala ang dojo messenger. Pagkatapos, dinala siyang muli sa ikalawang langit, at pagkatapos ay nagsimula ang pagtatasa. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagpakita ng ganoong lakas laban sa langit, nakakuha lang siya ng pasa sa pangkalahatan. Sa ganitong paraan, hindi ito makakaakit ng pansin. Okay, may mga unqualified bang gustong bumalik? Simbolong tanong ng messenger ng dojo. Gayunpaman, walang sumagot. Kahit na ang pagiging miscellaneous servant ay mas mabuti kaysa sa pagiging isang emperador sa mababang antas ng sinaunang bansa. Pagkatapos ng lahat, ang Golden Feather Dojo ay isang behemoth, at ang Dao Master ng headquarters ay isang half-step na Dao Monarch level master. Dinala ng envoy ng dojo na ito si Yezuan at ang iba pa, at pagkatapos lamang ng ilang araw ay nakarating sila sa Golden Feather Dojo. Sa sandaling ito, si Yezuan ay nasa kaharian na ng isang unang gradong banal na emperador, habang si Shulao at ang iba pa ay mga banal na emperador sa ikalimang baitang. Bagamat sinasabing makakalaban na nila ang mataas na antas na Saint Emperor, hindi pa rin sapat ang lakas na ito sa Golden Feather Dojo. Ang iyong lugar ay kabilang sa Kenlan Island, at natural na may sasagutin ang iyong mga katanungan pagdating ng panahon, umakyat ka. Pagkatapos magsalita ng sugo, inilagay niya ang lahat sa isang isla at umalis ng mag-isa. Hindi pa man sila nahulog ay may dumating na dalawang tao. Ito ay ang dakilang prinsipe. Agad itong nakilala ng mga tao ng Kangyan Ancient Kingdom. Si Gufeng, ang pinakamatandang prinsipe ng Kangyan Ancient Kingdom, ay sumali sa Golden Feather Dojo ng napakaaga, at isa ng 4 na ranggo na banal na emperador sa ngayon. Pagkatapos, inalis niya ang kanilang grupo ng mga Royal Elite, at para sa ibang tao, kinuha niya ang mga tao mula sa Demon Spirit Ancient Kingdom. Ang mga tao sa aming lugar, pagkatapos na makapasok sa Golden Feather Dojo, lahat ay pumunta sa Kenlan Island na ito. Ang may-ari ng Kenlan Island na ito ay tinatawag na Wu Xin, na siyang Crown Prince ng Shuangji Ancient Kingdom, at ngayon ay nahawakan na niya ang Heavenly Dao at naging half-step Heavenly Monarch. Sabi ng Crown Prince nitong Kangyan Ancient Kingdom, lahat ay bagong dating, kaya makinig kang mabuti. May mga ilang puwang sa pagitan ng isla ng Kenlan na ito at ng iba pang mga isla, dahil ngayon pa lang ito nabuksan. Maraming lugar sa isla, tulad ng Martial Arts Pavilion, ang Cultivation Tower, at iba pa, ngunit ang mga lugar na ito ay dapat buksan. Noong ang isla ng Kenlan na ito ay kabubuksan pa lamang, ang mga lugar na ito ay hindi pa nabubuksan, at pagkatapos ay nagsanib-sanib ang mga disipulo, at patuloy nilang binubuksan ang kaparangan, upang magamit ang mga lugar na ito, at ngayon ang Martial Arts Pavilion, ang Cultivation Tower at iba pang mga lugar ay nabuksan na sa ikatlong layer. Ito ang papuri ni Senior Brother Wu Xin. Pagkatapos magsalita ni Gufeng, ang Crown Prince ng Kangyan Ancient Kingdom, lahat ay medyo nagulat. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang sitwasyong ito. Your Highness the Crown Prince, paano mo maitataas ang antas ng mga lugar na ito? Agad na may nagtanong. Sa gitna ng Kenlan Island, mayroong Golden Feather Island Pass, hanggat nalampasan ang unang antas. Ang mga lugar na iyon ay magbubukas ng unang selyo, at mabubuksan din ang hanay ng proteksyon ng isla, at sa tuwing nalampasan mo ang isang antas, isang selyo ang mabubuksan.
Sagot ni Gufeng, nakikita ko. Nang marinig ito ng lahat, agad nilang naintindihan. Sa ganitong paraan, hanggat ang pang-apat na antas na ito ay hindi magagapi, hindi magbabago ang isla ng Kenlan. Ang banal na chi sa isla ng Kenlan na ito ay napakarami, tinatansya ko na wala pang 100 taon, maaari mong linangin ang antas ng banal na emperador. Kung gayon, maaari ba nating hilingin ang mga makapangyarihang senior na kapatid na iyon na tumulong na malampasan ang antas? Nang marinig ang tanong na ito, sumagot si Gufeng, oo, ngunit kailangan itong bayaran. Ang mga nakatatandang kapatid na iyon mula sa ibang mga isla ay gustong aibuli kaming mga bagong disipulo, at tiyak na hihingi sila ng mataas na gantimpala. Panipi, tama, mas mabuting sakupin mo ang sarili mo. Tumango ang lahat. Pagkatapos, dinala sila ni Gufeng sa sarili niyang residential area sa Kangyan Ancient Kingdom. Kasabay nito, nalaman din ni Yezuan na sa isla ng Kenlan na ito, mayroong daan-daang piling disipulo ng sinaunang bansa. Ang sinaunang kaharian ng Kangyan ay isang mas mababang antas ng sinaunang bansa, at hindi ito kapansin-pansin dito. At gayon pa man sa sandaling ito, boom! Biglang umalangaw-ngaw ang isang malakas na ingay, at pagkatapos ay nagsimulang manginig ang buong isla ng Frisia. May mga sea beast na umaatake sa hanay ng proteksyon ng isla. Isang malakas na sigaw ang tumunog, at kaagad pagkatapos, ang mga master sa Kenlan Island ay bumangon sa hangin at tumangay patungo sa direksyon ng Epic Enter. His Royal Highness the Crown Prince, ito ay. Agad na may naguguluhan na nagtanong. Ang aming Golden Feather Dojo ay itinayo sa isang lugar ng dagat, at kung minsan ang ilang mga sea beast ay aatake sa isla, kaya kailangan namin ng isang malaking hanay upang maprotektahan ang isla. Huminto si Gufeng at sinabing, kung ang hanay ng proteksyon ng ating isla ay hindi sapat, kung gayon ang islang ito ay tatahimik sa dagat, at pagdating ng panahon, tayo ay itataboy mula sa Golden Feather Dojo. Panipi, pinaalis sa Golden Feather Dojo. Nang marinig ito, nagulat ang lahat. Tama, pinatalsik ito mula sa Golden Feather Dojo, ngunit ito ay mabuti na. Dahil, kung ang isang malakas na hayop sa dagat ay umatake sa isla, ito ay isang katanungan kung ito ay mabubuhay o hindi. Sinasabi na minsan ay may isang tao na nag-provoke ng isang high-level half-step Heavenly Monarch level na Holy Beast sa lugar ng dagat, at siya ay hinabol hanggang sa pabalik sa isla, at sa huli, ang kanilang isla ay direktang nilamon ng mga humahabol na hayop, at walang nakaligtas. Matapos pakinggan ng lahat ang mga salita ni Gufeng, ang lahat ay hindi maiwasang manginig. Mukhang may panganib pa sa Golden Feather Dojo. Gayunpaman, sa kanilang kasalukuyang kaharian, hindi lang sila maaaring makialam sa isang labanan sa antas na ito. Sa kabutihang palad, ang lakas ng Kenlan Island ay hindi masama sa mga bagong isla, at ang grupong ito ng umaataking mga hayop sa dagat ay mabilis na nolipol. Nga pala, kung maraming bangkay ng sea beast, maaari mo ring pataasin ang level ng isla. Kung hahanapin mo ang sea beast, maaari mong piliin na ibigay ito sa Golden Feather Dojo, para hindi lang ang kayamanan ng langit at lupa ang makukuha mo, basta't matugunan mo ang mga kinakailangan, tataas ang antas ng isla. Matapos siyang paalalahanan ni Gufeng, umalis siya. Ang Golden Feather Dojo, maliban kung ito ay may kwalipikasyon na lumaban sa kalangitan, ay nagtataguyod ng sariling paglilinang. Ang lahat ay nagmamadaling pumasok dito, dahil din ito ay isang banal na lugar para sa paglilinang, at ang banal na chi sa isla lamang ay higit sa 100 beses na mas masagana kaysa sa Kangyan Ancient Kingdom. Kabanata 1993, Golden Feather Island Pass. Kung ito ay nasa cultivation tower na iyon, maaari itong umabot ng 10,000 beses. Higit pa rito, mayroon ding mga libreng lugar sa isla, tulad ng Martial Arts Pavilion. Nakakalungkot na wala itong kahit na katiting na tukso para kay Yezuan, dahil hindi niya kailangang mag-cultivate, at hindi niya kailangang magsanay ng anumang martial arts. Gayunpaman, sa sandaling ito, ding, ang host ay nag-trigger ng isang random na gawain upang mapataas ang antas ng Frisia Island. Tumunog ang isang prompt ng system. Itaas ang antas ng Frisia. At walang quest rewards. Nanliit ang mga mata ni Yezuan. Mula sa kanyang nakaraang karanasan, malalaman niya na kapag na-trigger ang isang random na gawain, hanggat hindi agad na ipapakita ang gantimpala sa gawain, nangangahulugan ito na nauugnay ito sa pag-unlad ng kanyang pagkumpleto ng gawain.
Oras para sa isang buwan. Pagkatapos ng isang buwan, mas mataas ang antas ng Kenlan Island, mas malaki ang ani ni Yezuan. Sinabi rin ni Fang kay Gu Feng na kung gusto mong pagbutihin ang antas ng Kenlan Island, ang isa ay ang sakupin ang Golden Feather Island Pass, at ang isa pa ay ang pagbibigay ng malaking bilang ng mga bangkay ng Sea Beast sa Golden Feather Dojo, at kung matugunan mo ang mga kinakailangan, ikaw ay mapopromote. Inisip ito ni Yezuan sa kanyang puso, sa kanyang kasalukuyang kaharian, tinatayang imposibleng masakop ang ika-4 na antas ng Golden Feather Island Pass, pagkatapos ng lahat, kahit si Wu Xin, isang kalahating hakbang na Heavenly Monarch, ay hindi magagawa, at hindi niya ito magagawa sa ngayon. Gayunpaman, kung ang isang malaking isla ay nais na ma-upgrade, ang bilang ng mga Sea Beast corpses na kinakailangan ay malamang na isang astronomical na halaga. Sa makatuwid, nag-alinlangan si Yezuan. Tingnan muna natin ang Golden Feather Island Pass. Naisip ito ni Yezuan, kaya tinanong niya ang mga nakapaligid na nakatatandang kapatid tungkol sa lokasyon ng Golden Feather Island Pass, at pagkatapos ay naglakad. Pagkaraan ng ilang sandali, Golden Feather Island Pass ay papasok sa bagong isla, at pagkatapos ay patuloy na humawak sa posisyon, at patayin ang mga Sea Beast na umaatake sa Kenlan Island. Kung ipagtatanggol mo ang isla na may ilang bilang ng mga Sea Beast, mabibigo ka. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Sa unang antas na ito, mayroong libu-libong mga hayop sa dagat sa antas ng ikatlong antas ng Saint Emperor na umaatake sa Kenlan Island. Sa ikalawang antas, mayroong libu-libong mga hayop sa dagat na antas ng Saint Emperor sa ika-6 na baitang. Ang ikatlong antas ay 10,000 Sea Beast ng 9-rank Saint Emperor level. Kung susundin mo ang batas na ito, ang ika-4 na antas ay magiging 10,000 hayop sa dagat ng ikatlong antas na kalahating hakbang na antas ng Heavenly Monarch. Sinasabing si Wu Xin ay katatapos pa lamang makalusot sa kalahating hakbang na Heavenly Monarch, kaya hindi ganoon kadaling labanan ang napakaraming Sea Beast. Dapat mong malaman na mayroon lamang 10 tao na pumupunta sa isla pa sa isang pagkakataon. Siyempre, kung mayroong 10 master tulad ni Wu Xin, ang ika-4 na antas ay tiyak na maipapasa. Kung mag-iimbite ka ng ilang half-step Heavenly Monarch level masters na pumasa sa 4th level, ang Kenlan Island ay maa-upgrade sa level 4, at ang mga pasilidad sa buong isla ay mapapabuti rin, para mas mabilis ang cultivation ng lahat, at ang perang inimbitahan mo ay makakabawi kaagad, ngunit nabalitaan ko na si Wu Xin ay may malakas na tingin sa sarili, at wala siyang tiwala sa sarili. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso, ibig sabihin, umalis siya sa Golden Feather Island Pass. Bagamat nakalusot na siya sa unang ranggo na Saint Emperor, ang kanyang lakas ay nasa mababang antas din ng Saint Emperor, kahit na ito ay isang itim na sulok, ito ay nasa paligid din ng gitna at mataas na antas ng Saint Emperor. Sa kasong ito, hindi sapat na malampasan ang ika-4 na antas ng Jinyo Island Pass. Mukhang kailangan mo munang bumagsak, at kapag mataas na ang kaharian, magagawa mo. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Yezuan, at pagkatapos ay diretso siyang bumalik sa kanyang tirahan. Bagaman ang kanyang paglilinang ay naiiba sa iba, hindi na kailangang gamitin ang oras na ito upang manghuli ng mga hayop sa dagat, pagkatapos ng lahat, ang epekto ay medyo minimal. Oras, unti-unti, makalipas ang kalahating buwan. Ding, ang host ay nakalusot, at siya ay kasalukuyang isang 4 na ranggo na banal na emperador. Si Ding, ang Fire God Kilin, Megatron, ang Heaven-breaking God Ape, at ang Devouring Black-Scaled Dragon ay nakalusot, at sila ang kasalukuyang 8th-rank Holy Emperor. Ang lakas ni Yezuan at ng iba pa ay 12-dosenang beses na mas malakas kaysa kalahating buwan na ang nakalipas. Ngayon, ang lakas ng Blackhorn ay tinatayang nasa antas ng 9-rank Saint Emperor, ngunit ang mga tao sa Golden Feather Dojo na ito ay pawang mga elite, at natatakot ako na ang kakayahang humamon na lampas sa antas ay mababawasan ng malaki. Gayunpaman, sa nakalipas na kalahating buwan, nakaisip si Yezuan ng ideya. Ngunit ang ideyang ito ay dapat na ang may-ari ng Kenlan Island. Sa sandaling iyon, hinahanap ni Yezuan ang tirahan ni Wu Xin. Bilang may-ari ng Kenlan Island, malamang na maraming sinaunang bansa ang nakadikit sa kanya ni Wu Xin, ngunit habang nasa daan, napahinto si Yezuan. Sino ang hinahanap mo? Tanong ng isang binata.
Hinahanap ko si Senior Brother Wu Xin. Direktang sumagot si Yezuan. Senior Brother Wu Xin, sinabi mo bang hahanapin mo ito? Umalis ka dito. Agad na binago ng taong ito ang kanyang mukha at itinaboy si Yezuan. Nang marinig ito ni Yezuan, tila hindi siya magaling, kaya maaari lamang siyang pumasok. Ngunit sa puntong ito, biglang nagtaas ng kilay ang binata at sinabing, taga Kangyan Ancient Kingdom ka ba? Panipi. So ano? Retorikang tanong ni Yezuan. Wala lang, mamatay na tayo. Sinabi ng taong ito na gagawa siya ng hakbang na lampas sa inaasahan ni Yezuan. Bagamat Kenglan Island ito, sumali na rin sila sa Golden Feather Dojo, at nagpatayan ng mga disipulo, pinapayagan ba ito? Natural bawal. Gayunpaman, walang ibang tao sa paligid sa oras na ito, at nakita ng binatang ito na si Yezuan ay isa lamang banal na emperador, kaya gusto niya itong patayin ng direkta. Sayang maling tao ang nakipagkulitan niya. Poof! Pagkatapos ng isang kidlat ng espada, ang ulo ng binata ay pinutol ni Yezuan, at siya ay namatay ng malungkot sa isang iglap. Talagang hindi niya akalain na sa kanyang kaharian ng 4-rank Saint Emperor, hindi niya kayang linisin si Yezuan, ang 4-rank Saint Emperor. Tingnan ko, bakit mo ako pinapatay? Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay, at hinayaan si Megatron na maging Beast God Bell at hanapin ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos, sa wakas ay naunawaan na niya ang nangyari, naglakas loob siyang mahalin ang taong ito mula sa Demon Spirit Ancient Kingdom, at si Hejian ang hinayaan ng taong ito na patayin siya. Ancient Kingdom ba ang Demon Spirit? Kung may oras ka, babalikan kita at sisirain kita. Napaisip si Yezuan sa kanyang puso, at pumasok. Malapit ito sa tirahan ni Wu Xin, maraming Panginoon, tiyak na maarang si Yezuan ng lahat ng uri. Sa desperasyon, makapasok lang siya. Boom! Isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw. Gulat na gulat ang mga tao sa isla ng Kenglan, may mga taong nang ahas pang lumaban sa isla ng Kenglan, hindi ko alam kung bawal ba ito ni Senior Brother Wu Xin. Bueno, naglakas loob kang huwag pansinin ang mga panuntunang itinakda ni Senior Brother Wu Xin at hanapin ang kamatayan. Saan ka nanggaling na naglakas loob kang sumuway? Mag-ingat kayong lahat, napakasama ng taong ito. Ang grupong ito ng mga master ay direktang pinalibutan ang Blackhorn, at sa oras na ito, si Yezuan ay nagtatago na sa katawan ng Blackhorn. Isa lamang itong itim na sungay sa kaharian ng Holy Emperor, na hindi sineseryoso ng lahat, ngunit ang lakas na pumuputok nito ay napakamangha. Sa isang kisap mata, napatumba niya ang ilang matataas na antas ng Saint Emperors. Ang paggalaw dito ay napakalakas, na natural na nakakuha ng atensyon ni Wu Xin, at mabilis siyang nagwalas at nakita ang labanan. 8th-rank Saint Emperor, nakikipaglaban sa 12-dosenang mataas na antas na Saint Emperors ng mag-isa. Nagulat si Wu Xin, ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang sitwasyong ito. Noon, siya ay isang ika-8 ranggo na banal na emperador, at higit sa lahat ay lalaban siya sa isang ika-5 o ika-6 na ranggo na Saint Venerable, ngunit ang itim na dragon na ito ay tumawid ng higit sa 1 dosenang kaharian. Nakakakilabot, tumigil ka, si Wu Xin ay sumigaw ng malakas, at biglang tumigil ang labanan sa hinaharap. Kabanata 1994, Kooperasyon. Nakalabas na ba sa wakas? Nanliit ang mga mata ni Yezuan, nakatingin sa Wu Xin na ito, na lumalapit sa aura ng isang malakas na lalaki. Sino ka, at bakit ka nag-trespass? Hindi maiwasang magtanong ni Wu Xin. Ako, taga Frisia Island din ako, andito ako para kausapin ka tungkol sa cooperation. Mabagal na sabi ni Yezuan. Pagtutulungan, medyo nalito si Wu Xin. Napakasimple, ang pang-apat na antas na hindi mo malalampasan, matutulungan kitang masaktan. Sabi ni Yezuan, nang bumagsak ang mga salita, nagulat ang lahat. Maging si Senior Brother Wu Xin ay hindi magagawa, kaya ikaw ang bahala. Agad namang may hindi naniwala. Bagamat ang lakas ni Yezuan ay napakaganda, ito ang ika-4 na antas ng Golden Feather Island Pass, at mayroong 10,000 si Beast na katumbas ng antas ng isang 3rd-rank half-step na Heavenly Monarch na sumalakay. Hindi pa banggitin ang 10,000, kahit isa, sapat na para linisin ang lahat ng naruroon maliban kay Wu Xin. Gayunpaman, matapos itong marinig ni Wu Xin, medyo kakaiba siyang nagtanong, ano ang magagawa mo? Panipi,
Mayroon akong magic weapon na kayang sugpuin ang 80% ng combat power ng mga Sea Beast na iyon, at kasabay nito ay may mga walang katapusang puppet na kayang ipagtanggol laban sa mga Sea Beast, na nagbibigay sa iyo ng oras para patayin sila. Sagot ni Yezuan, magic weapon. Nang marinig ito ni Wu Xin, naging interesado siya. Ang pagsugpo sa 80% ng lakas ng labanan, at ang lahat ng mga hayop sa dagat ay pinigilan, sa ganitong paraan, ang kanilang kahirapan ay lubos na mababawasan. Gayunpaman, ang bagay na ito ay masyadong katawa-tawa, kaya nais niyang subukan ito. Sa sandaling iyon, agad siyang nagpadala ng isang tao upang hulihin ang isang Sea Beast, at pagkatapos ay isinakripisyo ni Yezuan ang Beast God Bell, direktang pinipigilan ang 80% ng kapangyarihang panlaban ng Sea Beast. Golden Feather Island Pass, maaari kang makalusot anumang oras, walang limitasyon sa bilang ng beses, ngunit ang ika-4 na antas ay napakadelikado, kapag may mga variable, magkakaroon ng mga casualty. Muli itong naisip ni Wu Xin, kaya nag-aalangan pa rin siya. Ano ang hinihiling mo sa iyo upang makipagtulungan sa akin? Tanong ni Wu Xin. Takasan ang Golden Feather Island Pass at itaas ang antas ng Kenlan Island, at lahat ng Junior Brothers ay maaaring makinabang. Para sa reward, manood ka lang at magbigay. Casual na sabi ni Yezuan. Ngayon ay wala na siyang makalangit na kayamanan, at ang Wu Xin na ito ay isang half-step Heavenly Monarch level master. Ibigay mo lang ito, tinatayang sapat na para sa kanya na madaling mag-cultivate sa Holy Emperor, o maging sa middle level na Saint Emperor. Nakakapanibago, lumiwanag ang mga mata ni Wu Xin, at sinabi niya, dahil ito ang kaso, maaari rin nating subukan, kung makapasa ka, kung gayon ikaw ang representante na may-ari ng Kenlan Island. Panipi, kung walang Yezuan, ang ika-4 na antas na ito, ayon sa sariling mga pagtatansya ni Wu Xin, ay aabutin ng 10,000 taon. Gayunpaman, kung makapasa sila ngayon, maliligtas ang 10,000 taon na ito, at masisiyahan ang lahat sa paggamot sa mga isla sa ika-4 na antas sa loob ng 10,000 taon ng maaga, pagkatapos ay maaari nilang ilayo ang kanilang mga sarili mula sa mga bagong isla na iyon at maging pinuno ng bagong grupo ng isla. Pagkatapos, pinangunahan ni Wu Xin ang 8 9-rank Saint Emperors at Yezuan sa Golden Feather Island Pass. Ang unang 3 antas ay naipasa na, at sila ay natigil sa ika-4 na antas sa loob ng ilang taon, kaya kung makapasa sila sa oras na ito ay tiyak na magandang balita. Maaari ka lamang makakuha ng 10 tao sa antas, kahit na isa ka lamang dragon, malakas ka, ngunit. Bago matapos magsalita si Wu Xin, siya ay direktang pinutol ni Yezuan, okay lang na pumasok ang aking clone, at ang itim na sungay ay hindi sasakupan ang isang lugar. Panipi, sige, pasok na tayo. Hindi umimik si Wu Xin, at direktang nag-activate ng teleportation array. Pagkaraan ng ilang sandali, bumaba sila sa isang bagong eksena, na isa pa ring isla. Ang Golden Feather Island Pass na ito ay sinasabing isang super holy weapon, at hindi ito isang phantom array. Ang mga Sea Beast na ito ay nahuli ng Golden Feather Dojo, kaya maaaring may panganib. Kung makatagpo ka ng panganib, maaari kang direktang sumigaw upang sumuko, pagkatapos ay ang banal na sandata na ito ay mag-teleport sa atin pabalik. Sabi ni Wu Xin kay Yezuan. Naiintindihan. Sa oras na ito, ipinatawag na ni Yezuan ang Sword Immortal Clone at ang itim na sungay. Dumagundong. Sa sandaling iyon, nagsimulang manginig ang isla. Ang pag-atake ng hayop sa dagat ay tataas ng paunti-unti, at mayroon lamang 100 sa unang batch. Sabi ni Wu Xin, ang unang alon, sa kanilang lakas, ay dapat pa rin itong harapin. Tutal, sila ang mga piling tao ng Golden Feather Dojo, hindi ba nila ito mapipigilan? Ang iba pang 8 tao ay maingat din niyang pinili, at ilan sa kanila ay bubuo ng battle formation at papatayin ang mga hayop sa dagat ng mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa oras na ito, nag-transform na si Megatron bilang Beast God Bell at nasa gitna ng isla. Pagkaraan ng ilang sandali, isang hayop sa dagat ang umakyat sa isla at sumugod sa mga tao. Gayunpaman, pagkatapos nilang ipasok ang shock range ng Beast God Bell, ang kanilang bilis ay bumaba ng husto, at ang kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay agad na bumaba ng 80. Oo naman, patayin mo. Nagliwanag ang mga mata ni Wu Xin at agad niya itong pinatay.
Kasabay nito, si Yezuan ay nagpatawag na ng hindi mabilang na immortal killing puppet at immortal na mga arrow. Boss! Ang Beast God Clock ay nagsimulang gumawa ng mahinang tunog. Ang Beast God Bell pagkatapos ng pagsasanib ng mga sandatang mahika ay hindi lamang maaaring sugpuin ang kapangyarihan ng labanan ng mga hayop, ngunit mayroon ding pagkakataong kontrolin ang mga ito. Nang patayin ni Wu Xin at ng iba pa ang mga Sea Beast na ito, ang Beast God Bell ay patuloy na tumutunog ng mga kampana, na ginagawang miserable ang mga Sea Beast na ito, at bumaba muli ang kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Hindi nagtagal, nabura ang lahat ng daang hayop sa dagat sa pangkat na ito. Brother Yezuan, ang iyong magic weapon ay talagang makapangyarihan, kasama nito, maaari tayong makalusot sa ika-4 na antas sa pagkakataong ito. Haha, itong bagong island group na ito ay halos lahat ng 3rd level islands. Kung maa-upgrade tayo sa level 4, siguradong isasama natin ang ibang isla. Oo, pagdating ng panahon, ang ating Kenlan Island ay lalakas at lalakas. Tumango ang lahat. Sa bagong grupo ng isla na ito, mayroong 12-dosenang mga bagong silang na isla, at ang lahat ay nagsisimulang magkaroon ng malaking agwat, kaya lahat sila ay gustong mag-upgrade muna sa ika-4 na antas na mga isla. Kung ang Kenlan Island ang unang na-promote sa ika-4 na antas na isla, pipiliin ng mga disipulo ng mga nakapalibot na isla na sumali sa Kenlan Island, at kahit na ang mga master ng isla ay maaaring umalis sa kanilang mga isla upang sumali. Huwag mong baliwalain, ang unang batch ay 100 hayop sa dagat, ang pangalawang batch ay may 200, at iba pa. Mayroong kabuuang 14 na pag-atake ng mga hayop sa dagat, ang unang 13 ay may kabuuang 9,100 na mga hayop sa dagat, at ang huling grupo ay 900 na mga hayop sa dagat, pati na rin ang isang We Must Beast of the Sea Beast as soon as possible, ay mag-iipon ng higit at higit pa, at baka mab-aigo tayo bago lumitaw ang Sea Beast King. Sabi ni Wu Xin, "Oo kuya, tumango ang karamihan, at pagkatapos, ay nagsimulang maghintay sa katahimikan. Bagamat hindi malaki ang islang ito, mayroon itong mas malawak na hanay ng pagkilos kaysa sa Beast God Bell, kaya maaari lamang manatili si Yezuan sa gitna. Para kay Wu Xin at sa iba pa, sila ay nasa gilid ng lugar ng epekto, at sa sandaling ang si Beast ay tumuntong dito, sila ay aatake. Dapat kang magpatawag ng mas maraming immortal killing puppet at immortal na mga arrow upang mabilis na malinis ang mga hayop sa dagat." Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Gamit ang Devouring Space, mayroon siyang hindi mabilang na mga banal na hayop bilang kanyang suporta, at maaari niyang muling punuin ang killing mark anumang oras kung gusto niya. Sa ganitong paraan, ito ay katumbas ng kakayahang magpatawag ng hindi mabilang na immortal killing puppet at immortal na mga arrow. Bagamat ang immortal killing puppet na ito ay hindi kasing layo ng iba, mas magaling sila kaysa sa iba. Ang bawat isa sa kanila ay gumanap ng immortal swordsmanship na napakalakas. Kabanata 1995, Shajin. Di nagtagal, ang pangalawang pangkat ng mga hayop sa dagat ay natalo, at walang natira kahit isa. Nakakatakot, si Brother Yezuan ay hindi lamang isang beast trainer, kundi isa ring puppeteer, at kaya niyang kontrolin ang napakaraming puppet ng sabay-sabay. Grabe, may 10,000 diba? Mukhang makakapasa tayo sa ika-4 na antas sa pagkakataong ito. Nagtawanan ang lahat sa paligid, ngunit hindi ito ang oras para magpahinga, kaya bilasan mo at bawiin ang iyong banal na kapangyarihan upang matugunan ang susunod na alon ng mga pag-atake. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang ikatlong batch ng 300 hayop sa dagat, ngunit sa oras na ito, naitaas na ni Yezuan ang bilang ng mga walang kamatayang puppet na pumapatay sa 30,000. Patayin! Ang mga walang kamatayang puppet na ito ay naglunsad ng pag-atake kasabay ng pagpasok ng mga hayop sa dagat sa hanay ng Beast God Bell. Makalipas ang kalahating oras, nilipol ang lahat ng mga hayop sa dagat. Bukod dito, ang lahat ay nakakuha din ng isang malaking bilang ng mga bangkay ng Sea Beast, na maaaring gamitin upang ipagpalit sa makalangit at makalupang kayamanan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang 3 grado na kalahating hakbang na makalangit na monarch level na Sea Beast na bangkay. Para naman kay Yezuan, marami rin siyang natanggap, ngunit wala siyang planong palitan ito, ngunit inipon ito, at pagdating ng panahon, hayaan ang Megatron na maging 10,000 beasts ding, at gawing 10,000 beasts peel ang mga bangkay na ito.
Bagamat halos naayos na ang kaharian ng Blackhorn, maaaring ipagpatuloy ni Luo-Luo ang pag-inom ng 10,000 Beasts Pill para mapabuti, kasabay ng Devo-uring space flow rate, maaaring mabilis na tumaas ang Luo-Luo. Pero hanggang mamaya na lang yun. Kasama si Yezuan dito, ang pag-atake ng si Beast sa kanyang harapan ay hindi sapat para matakot, ngunit pagkatapos ng ika-10 round, ito ay medyo mahirap. Ang ika-10 alon ay upang magpadala ng 1,000 hayop sa dagat ng sabay-sabay, at ang walang kamatayang puppet at walang kamatayang mga arrow na ipinatawag ni Yezuan ay may limitasyon sa oras, kaya nagsimula silang magtipon ng mga hayop sa dagat. Sa ika-10 alon, nang may natitira pang 100, dumating ang ika-11 pag-atake, at pagkatapos ay may 300 na natitira. Nang dumating ang ika-12, ang kabuuang bilang ay higit sa 1,500. Ang ika-4 na antas ng Golden Feather Island Pass na ito ay nangangailangan na hindi dapat lumampas sa 2,000 sa isla. Sa madaling salita, kapag dumating ang ika-13 dial, dapat na hindi hihigit sa 700 mga hayop sa dagat sa isla, kung hindi ay mabibigo ang hamon. Lahat, ituloy mo. Malakas na sigaw ni Wu Xin. Bagamat may pressure, na-motivate sila, tutal, nakaligtas lang sila sa unang round ng unang hamon. At ngayon, ika-12 dial na. Nakakalungkot na bagamat hirap na hirap sila ay hindi pa rin nila kayang labanan ang napakaraming hayop sa dagat, kung tutusin, ito pa rin ang mga 3-rank half-step Heavenly Monarchs. Kahit na nabawasan ng 80% ang kanilang lakas, napakalakas pa rin nila na sumasabog. Kaya, nabigo pa rin sila. Wow! Nang dumuong ang ika-2,000 si Beast sa isla, lahat ay naging puting liwanag at bumalik sa Kenlan Island. Nako, bagsak pa. Akala ko kaya kung sumugod sa ika-13 dial. Pero napakalakas din, isang round lang ang na-survive namin last time, tapos ngayon nakaabot na kami ng 12 rounds, ilang challenges pa, siguro sapat na. Oo, salamat kay Brother Yezuan sa pagkakataong ito, parang malapit na tayong makapasa sa ika-4 na antas. Ang mga mata ng lahat ay nahulog kay Yezuan. Sa loob ng 5 araw, maghahamon ulit kami, at siguradong malalampasan na namin ang level noon. Sinabi ni Yezuan na may panunumpa. Sa pagkakataong ito, siya mismo ay hindi masyadong nakatulong, ngunit maaari siyang makalusot sa loob ng 5 araw, at magkakaroon pa rin ito ng kaunting epekto pagdating ng panahon. Ang pinakamahalagang bagay ay pagkatapos ng 5 araw, ang lakas ng Blackhorn ay tataas ng mabilis, at kung ito ay bumagsak, maaari itong lumahok sa labanan. At pagdating ng oras, tiyak na magagawa nitong lipulin ang lahat ng mga hayop sa dagat. Pagdating ng panahon, kailangan lang nilang harapin ang si Beast King na iyon. Bakit makalipas ang 5 araw? Medyo kakaibang tanong ni Wu Xin. Sa 5 araw, malalaman natin. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, tatalikod na sana siya at aalis. Ngunit sa sandaling ito, isang tao ang biglang tumalon at nagsabi, "Senior Brother Wu? Ngayon lang dumaan ang isang infield elder at tumanggap ng apprentice." Panipi, WHO. Nagtaas ng kilay si Wu Xin at gulat na tanong. Ang Golden Feather Dojo ay may hindi mabilang na mga panlabas na isla, at kasabay nito ay mayroong isang panloob na larangan, at ang mga mataas na kwalipikadong henyo ay dadalhin sa panloob na larangan upang linangin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang henyo sa isla ng Kenlan na pinabura ng mga matatandang infield. Sinasabi na siya ay mula sa Demon Spirit Ancient Kingdom, na tinatawag na Hejian. Sagot ng alagad, "Siya Jian." Nang mahulog ang pangalang ito sa mga tainga ni Yezuan, nang inig ang kanyang anyo. Hejian, bakit nasa Kenlan Island din ang lalaking ito? Medyo nagulat si Yezuan. Sa parehong araw, ang doppelganger ni Hejian ay sumabog, at pagkatapos ay walang balita. Kung ang pangalang Hejian ay ginagamit ng mag-isa, ang Kenlan Island ay maaari pa ring makahanap ng isang tao na may parehong pangalan, ngunit si Hejian ng Demon Spirit Ancient Kingdom ay maaaring matukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Siya Jian, hindi ko pa narinig. Umiling si Wu Xin. Ang sabi ng alagad na nagulat, bagong estudyante daw ito, at medyo bihira ang pangangatawan, kaya pinapaboran ito ng mga matatanda ng infield. Panipi, wala itong kinalaman sa amin, mag-abala ka. Tumango si Wu Xin. Gayunpaman, si Yezuan, na aalis, ay nakarinig ng isang prompt ng system.
Ding, ang host ay nag-trigger ng isang random na gawain at pinapatay si Heejian. Matapos tumunog ang prompt na ito, lumitaw ang isa pang lumulutang na anino, na kung ano mismo ang hitsura ni Heejian. Gayunpaman, nang makita ito ni Yezuan, nagulat siya. Ang lumulutang na anino na ito ay ang binata mula sa Demon Spirit Ancient Kingdom na nakatanggap ng magandang pagsusuri mula sa envoy ng dojo sa panahon ng assessment noong panahong iyon. Anong nangyayari? Medyo mahirap. Paniwalaan si Yezuan, hindi ba't si Heejian ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki? Paano siya naging isang binatilyo? At ang kaharian ay isang siyam na ranggo na santo na kagalang-galang. Hindi kaya na-reincarnate ang bathala o ano? Sa pag-iisip nito, naramdaman ni Yezuan na posible ito, dahil naalala niya ang eksena noong panahong iyon. Ang bloodline sa katawan ng binatang iyon ay tila iba sa ibang tao sa Demon Spirit Ancient Kingdom, hindi ang royal bloodline. Tila si Heejian ay talagang nangyari na muling magkatawang tao at inalis ang mga bagay na tulad niyan. Kahit ano ka pa, kapag nahulog ito sa aking mga kamay, tiyak na gagawin kitang hindi mabuhay o mamatay. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Noong araw na iyon, ngumiti si Heejian sa kanya pagkatapos ng pagsusulit, at ang pangahas ay nakakapukaw. Sa sandaling magkaroon siya ng pagkakataon, tiyak na papatayin ni Heejian si Yezuan. Higit pa rito, ngayon ay tinanggap na si Heejian bilang isang disipulo ng mga matatandang infield, at ang kanyang pagkakakilanlan ay iba sa nakaraan. Kailangan mong lumaki ng mabilis, o ikaw ay nasa problema. Nanliit ang mga mata ni Yezuan, at pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang tirahan. Buti na lang, this time in a random mission, magagamit niya ang time reversal skill, kaya kung nagpadala si Heejian ng master para patayin siya, madali itong maiwasan. Gayunpaman, ang Heejian na ito ay kakaalis lang, ang kanyang master ay tiyak na maraming bagay na dapat ituro, at si Yezuan ay pumasok na rin sa Golden Feather Dojo. Maaaring naisip niyang hindi siya makikilala ni Yezuan, kaya isinantibi niya ito pansamantala. Hindi nagtagal, lumipas ang 5 araw. Ding, ang host ay nakalusot, at siya ay kasalukuyang isang 5 ranggo na banal na emperador. Ding, ang Flame God Kilin, Megatron, Heaven-breaking God Ape, at Devouring Black-Scaled Dragon ay nakalusot, at sila ang kasalukuyang 9-rank Saint Emperor. Ang bawat isa ay nasira sa isa't isa, at ang kanilang lakas ay nagbago ng malaki. Kabanata 1996, Plano. Sa sandaling iyon, ipinapadala ni Yezuan ang tunog kay Wu Xin, at pagkatapos magkita ang dalawang panig, alam ni Wu Zhen kung bakit may kumpiyansa si Yezuan na magpaalam. Itong Black Dragon, Breakthrough. Agad na nag-react si Wu Xin at ang iba pa. Ang lakas ng Black Horn ay hindi kasing husay ng araw na iyon, at ang bilang ng mga Sea Beast na napatay ay hindi bababa sa bilang ng mga tao maliban kay Wu Xin, at ngayon pagkatapos na makalusot, mayroon silang isa pang master na maihahambing kay Wu Xin, at pagdating ng oras, ang mga Sea Beast ay tiyak na hindi magtambak. Okay, fair na. Sa sandaling iyon, muling pumasok si Wu Xin at ang iba pa sa ika-4 na antas ng Golden Feather Island Pass. Sa pagkakataong ito, tinawag din ni Yezuan si Shu Lao, isang Diyos ng apoy na si Kilin, at ang lakas ng huli ay hindi mahina, at maaari niyang sirain ang isang hayop sa dagat. Pagkatapos ng lahat, sa bloodline ng Beast God, ang pag-atake ng alagang hayop sa mga hayop ay tumaas din ng husto. Para kay Pot Ian, naramdaman pa rin ni Yezuan na tapos na ito, kung tutuusin. Ang lakas ni Pot Ian ay ang pinakamahina ngayon, at kailangan niyang magpahinga pagkatapos makipaglaban ng ilang sandali, at hindi siya makakalaban ng mahabang panahon. Young Master, paano ako? Paano ako? Habang nilalamon ang espasyo, hindi napigilan ni Luo-Luo na sumigaw. Manatili ka muna sa loob, itong mga Sea Beast na nasa harapan mo ay hindi dapat matakot. Mag-iipon ako ng ilang bangkay ng Sea Beast at gagawin kong 10,000 beast kills para pagyamanin mo. Sabi ni Yezuan, may pagkakaiba sa oras sa pagitan ng bawat batch ng pag-atake ng Sea Beast, kaya maaaring kolektahin ni Yezuan ang bangkay ng Sea Beast at hayaan ang Megatron na maging 10,000 hayop upang pinuhin ang 10,000 beast kill. Para sa random na gawaing ito, ginamit ni Yezuan ang huling devouring point para ayusin ang 10,000 beast ding, para mapino niya ang 10,000 beast kill anumang oras. Ngayon, si Luo-Luo ay isa ng Saint Emperor, pagkatapos ng lahat,
hindi pa siya lumampas sa limitasyon, at napakaraming 10,000 beast pills na dapat suportahan. Sa pagkakataong ito, posibleng itaas ang lakas ni Luoluo sa antas na maihahambing kay Wu Xin. Matapos ang isang marahas na concussion, nagsimula ang pag-atake ng Sea Beast. Ang Golden Feather Dojo ay nagpadala ng mga tao upang hulihin ang isang malaking bilang ng mga Sea Beast, at pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon ng pag-aanak, ang bilang ng mga Sea Beast na ito ay manhid na, kahit ilang beses silang humamon, ang mga Sea Beast ay maaaring maibigay. Ang unang batch ng 100 Sea Beast ay madaling napatay ni Ye Zuan at ng iba pa. Kasabay nito, nag-isip din ng kaunti si Ye Zuan. Senior Brother Wu Xin, may ideya ako dito. Biglang sabi ni Ye Zuan. Ano sa tingin mo, Ye Zuan, masasabi mo? Nilingon ni Wu Xin ang kanyang ulo at sinabi, ibigay mo sa akin ang lahat ng bangkay ng mga hayop sa dagat na ito, at pagkatapos ay ang natitirang 9 na araw ay patuloy na makakalusot sa antas, ngunit sa huli, pipiliin nating lahat na sumuko. Sa paraang ito, pagkatapos ng 9 na araw, maaari tayong direktang makapasa sa ikalimang antas. Sinabi ni Ye Zuan ang plano sa kanyang puso. Nang marinig ito, nagulat si Wu Xin at ang iba pa. Clear, Level 5. Bumulong si Wu Xin at sinabing, ang ikalimang antas ng Golden Feather Island Pass ay 10,000 Sea Beast na maihahambing sa ika-6 na baitang kalahating hakbang na Heavenly Monarch, bakit may kumpiyansa ka? Panipi, ang mga bangkay ng hayop sa dagat na ito ay maaaring gamitin upang mapabuti ang pagiging epektibo ng pakikipaglaban ng aking alaga, kung mayroong maraming mga bangkay ng hayop sa dagat, lalo pa ang ikalimang antas, kahit na ito ay ika-6 na antas, maaari mong lampasan ito. Sabi ni Ye Zuan, sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Wu Xin at ang iba pa ay hindi na nakapagsalita sa gulat. Sa ika-6 na antas, mayroong 10,000 Sea Beast na maihahambing sa 9-rank half-step Heavenly Monarch, na hindi isang bagay na madadaanan ng mga ordinaryong tao. Kung ganoon, tara na, 9 na araw na lang. Nagliwanag ang mga mata ni Wu Xin. Kung magagawa ito sa pagkakataong ito, sisikat ang kanilang Kenlan Island. Sumunod, sinimulan nilang katayin ang mga hayop sa dagat sa sobrang galit. Pangalawa, ika-5, ika-10, ika-13. Sa wakas, sa pagkakataong ito ay dumiretso sila sa ika-14 na dial. Ang ika-14 na alon ng mga hayop sa dagat ay sumalakay, mayroong 900 hayop sa dagat, at isang makapangyarihang hari ng hayop sa dagat. Kung umatake ka ng buong lakas, maaari kang makapasa sa level, ngunit hindi pa nakakakolekta ng sapat na mga Sea Beast si Ye Zuan, kaya hindi niya ito malalampasan sa ngayon. Kapag naipasa na ang ika-4 na antas, hindi ka na makakalagpas sa ika-4 na antas, at direktang pupunta ka sa ika-5 antas. Ang ika-5 antas, ito ay maihahambing sa isang ika-6 na baitang kalahating hakbang na Heavenly Monarch level na Sea Beast, kahit na ito ay isa, hindi ito kayang talunin ni Ye Zuan. Sumuko ka, sumuko ka. Sumuko ka. Sa sandaling iyon, 10 tao, kabilang si Wu Xin, ang lahat ay sumigaw. Kaagad pagkatapos, bumalik sila sa isla ng Frisia. Bagamat sumuko na sila sa pagkakataong ito, nakakuha sila ng malaking bilang ng mga bangkay ng Sea Beast, na isang nakakagulat na kayamanan para kay Ye Zuan. 10,000 beasts, pinuhin mo. Ako, sinamantala ni Ye Zuan ang katotohanang binabawi ng lahat ang kanilang banal na kapangyarihan, at nagmamadaling pinino ang 10,000 beast peel. Mahigit sa 9,000 Sea Beast corpses na maihahambing sa 3-grade half-step Heavenly Monarch. Pagkatapos na pinuhin ang mga ito sa 10,000 beast peel, lahat sila ay nasakop. Matapos lamunin ang espasyo ng higit sa 2,000 taon, isang araw lang ang lumipas sa labas ng mundo, kaya mabilis na pinino ni Luoluo ang lahat ng mga tabletang ito. Ang kaharian ay na-upgrade sa antas ng 3-rank Saint Emperor. Ye Zuan, nagpapagaling na tayo. Sa oras na ito, sumigaw si Wu Xin. Okay, let's move on. Tumango si Ye Zuan. 10 sa kanila, muling pumasok sa ika-4 na antas ng Golden Feather Island Pass, at nagsimulang pumatay. Gayunpaman, sumuko sila sa bawat oras sa ika-14 na set. Ang layunin ay kolektahin ang mga bangkay ng mga hayop sa dagat ng walang hanggan at palakasin ang Luoluo. Lumipas ang oras araw-araw, at oras na para sa ika-8 araw.
Ding, nakalusot ang host, at siya ang kasalukuyang 7th rank Saint Emperor. Ding, ang Flame God Kilin, Megatron, Heaven-breaking God Ape, at Devouring Black-Scaled Dragon ay nakalusot, at sila ay kasalukuyang 2nd grade Saint Venerables. Ang lakas ni Yezuan at ng iba pa ay bumuti ng mabilis. Huwag kalimutan, pagdating nila sa Golden Feather Dojo, nagtrabaho sila sa loob ng 2 araw, at sa huling 5 araw na pag-urong, 3 araw lang ang inabot ni Yezuan, at ang natitirang 2 araw ay para lamang sa isang buffer. Kaya, sa pagkakataong ito, inabot lamang siya ng 8 araw upang makumplito ang 2 pambihirang tagumpay. Nang malaman ito ni Wu Xin at ng iba pa, nabigla na sila kaya hindi na sila makapagsalita. Matagal-tagal na lang, at 2 beses na ulit nakapasok si Yezuan, at ang bilis naman, tama. Sa sandaling ito, naramdaman nila na kahit na sila ay pinagsama, hindi sila ang magiging katugma ng Blackhorn. Kasabay nito, pagkatapos ng napakaraming araw ng pagpatay, si Yezuan ay nakakuha ng malaking bilang ng mga Sea Beast Corpses, at pagkatapos kainin ang 10,000 Beast Pills na pino ng mga Sea Beast Corpses na ito, naabot na niya ang 9-rank Saint Emperor. Ang lakas nito, pabayaan ang ika-4 na antas, kahit na ito ay ika-5 antas, maaaring hindi ito imposible. Hindi nagtagal, ika-9 na araw na. Sa ibang araw, lilipas ang random na gawain ng pagtataas ng antas ng Kenlan Island, at ang Kenlan Island ay hindi pa na-upgrade sa unang antas ngayon, kaya hindi makakakuha ng anumang reward si Yezuan. Sa kabaligtaran, ang isang maliit na punto ng paglamon ay ibabawas bilang isang parusa. Bagamat si Yezuan ay wala ng kaunting punto ng paglamon ngayon, ibabawas pa rin niya ito, at kung makukuha niya ito muli sa hinaharap, itatama niya ang paglamon na ito. Gayunpaman, ang gawain ito ay hindi maaaring makumplito. Sa oras na ito, pinangunahan na ni Yezuan si Wu Xin at ang iba pa na pumasok muli sa Golden Feather Island Pass. Sa pagkakataong ito, handa na silang talunin ang antas. Di nagtagal, naabot nila ang ika-14 na pag-ikot, sa pagkakataong ito ay 900 hayop sa dagat, kasama ang isang hari ng hayop sa dagat. Umuungol. Isang malakas na sigaw ang dumating, ito ang unang pagkakataon na hindi nila alam kung ilang beses na nilang nakita ang Sea Beast King. Kabanata 1997, 2 break at 2 antas. Nitong mga nakaraang araw, umalis sila sa isla sa pamamagitan ng pagsigaw ng give up bago dumating ang Sea Beast King. This time, papatay na sila. Mabilis na pumasok ang Sea Beast King sa saklaw ng epekto ng Beast God Bell, at pinatay ito ni Wu Xin at ng iba pa sa isang iglap. Ganoon din ang itim na sungay at ang matandang puno. Hindi nagtagal, nakikipaglaban sila sa Sea Beast King, at ang labanan ay napakatindi. At gayon pa man sa sandaling ito, biglang, isang pagsabog ng apoy sa kalangitan ang tumama at damapo sa Sea Beast King, at sa isang iglap, itong Sea Beast King ay nasunog ng buhay. Si Wu Xin at ang iba ay nagulat, lumingon ang kanilang mga ulo upang tumingin, at nakita ang isang batang babae na may siyam na gininto ang buntot na nakatayo sa hangin. Sa kanyang kamay, isang gintong apoy ang lumulutang. Luo girl, hindi mo talaga kami binibigyan ng paraan para mabuhay, at sa wakas ay natalo mo ang Sea Beast King ng isang beses, at napatay mo ito sa ilang segundo. Walang magawang sabi ni Wu Xin. Hehe, seeing that you guys are fight so hard, I can't help but shoot. Tumawa si Luo at bumagsak sa gilid ni Yezuan. Pagkatapos ng pagpapabuti nitong mga nakaraang araw, isa na siyang 9-rank Saint Emperor, at ang kanyang lakas ay naghagis kay Wu Xin ng hindi mabilang na mga kalye, at napakadaling pumatay ng isang 3rd grade half-step Heavenly Monarch level Sea Beast King sa ilang segundo. Ngunit muli, sa pagbagsak ng Sea Beast King, lumipas na ang ika-4 na antas ng Golden Feather Island Pass na ito. Sa sandaling ilagay ni Yezuan ang bangkay ng Sea Beast King na ito, sa pilitang itinulak sila pabalik sa Kenlan Island. Sa wakas ay naalis na, ngayon ang ating Kenlan Island ay isa na ring pang-4 na antas na isla, at ang Martial Arts Pavilion, Cultivation Tower, at Island Protection Array ay na-upgrade na lahat sa ika-4 na antas. Hindi napigilan ni Wu Xin na sabihin. Hindi niya inaasahan na sa loob lamang ng 10 araw, ang Kenlan Island ay maa-upgrade sa ika-4 na antas na isla at magiging pinuno ng bagong grupo ng isla na ito. Hanggat kumakalat ang balitang ito,
tiyak na higit sa 10 beses na mas uunlad ang Kenlan Island kaysa sa ibang isla. Kuya Yezuan, salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Hindi napigilan ni Wu Xin na sabihin. Bahagi din ako ng Frisia, tulad ng nararapat. Ngumiti si Yezuan. Sa oras na ito, natanggap na ni Luoluo at ng iba pa ang lumalamon na espasyo, at ang mga bangkay ng hayop sa dagat at ang mga bangkay ng Sea Beast King ay ginawang 10,000 beast pills at nilinis ni Luoluo. Ang lakas ni Luoluo ay tumaas ng isang hakbang, at naabot na niya ang rurok ng 9-rank Saint Emperor, at isang hakbang na lang siya mula sa kalahating hakbang na Heavenly Monarch. Kaya lang, hindi alam ni Luoluo kung paano mag-cultivate sa isang kalahating hakbang na Heavenly Monarch. Senior Brother Wu Xin, ang Luoluo ay nasa tuktok na ngayon ng 9-rank Saint Emperor, ngunit hindi ko alam kung paano linangin ang isang kalahating hakbang na Heavenly Monarch, pwede ba? Sabi ni Yezuan kay Wu Xin. Maliliit na bagay, nakangiting sinabi ni Wu Xin, pagkatapos maglinang sa tuktok ng 9-rank Saint Emperor, basta't madarama mo ito ng mabuti, makikita mo ang isang bahagi ng kalsada sa dulo ng kaluluwa, at ang bahaging iyon ng kalsada ay tinatawag na Tianyuan Road. Ang makalangit na mahabang paglalakbay na ito, mayroong kabuuang 79 na seksyon, at sa tuwing lalakarin ka sa isang seksyon, gagantimpalaan ka ng Heavenly Dao upang mapabuti ang iyong banal na chi at pangangatawan. Ang una hanggang sa 33 yugto ay ang lahat ng kalahating hakbang na Heavenly Monarch na kaharian, mula sa 34 hanggang 67 yugto. Sila ay ang Heavenly Monarch na kaharian, at para sa ika-67 hanggang 79 na yugto, sila ay tinatawag na Invincible Heavenly Monarchs. Nasa ikalawang Tianyuan Road na ako ngayon, at maaari akong ituring na isang kalahating hakbang na Tianjun. Pagkatapos, magsalita ni Wu Xin, kinuha niya ang isang jade pupil mula sa Qiankun Ring at iniabot ito kay Yezuan. Ito ang nagre-record ng ilan sa aking karanasan, ipakita ito kay Luoluo Girl. Panipi, kung gayon salamat, kuya. Niyakap ni Yezuan ang kanyang mga kamao at nagpasalamat sa kanya. You're welcome, ngunit itong Golden Feather Island Pass ay ang ikalimang antas, biglang paalala ni Wu Xin. Pupunta ako upang suriin ito. Ngumiti si Yezuan, at pagkatapos ay muling pumasok sa Golden Feather Island Pass. Sa pagkakataong ito, hamanin niya ang ikalimang antas. Para kay Wu Xin at sa iba pa, ang kanilang lakas ay hindi pa sapat, at napakadelikadong pumasok, kaya sa pagkakataong ito si Yezuan ay pumasok na mag-isa. Wow! Nag-teleport si Yezuan sa isang bagong isla. Susunod, kailangan niyang maghanda upang harapin ang 10,006 na baitang kalahating hakbang na Heavenly Monarch level na Sea Beast. Ang unang batch, 100 sila. Luoluo, ikaw na ang bahala this time. Sigaw ni Yezuan. Walang problema. Sumagot si Luoluo, at pagkatapos ay direktang isinuot ang Xuanshan Battle Armor at nagsimulang mabilis na anihin ang bangkay ng Sea Beast. Hindi nagtagal, namatay ang lahat ng 16 na grado na kalahating hakbang na Heavenly Monarch level na mga Sea Beast, at pagkatapos ay nakolekta sila sa lumalamon na espasyo at dinala sa 10,000 Beast Field. Bagaman ito ay umabot na sa antas, ang kasalukuyang pangangatawan at lakas ni Luoluo ay tumataas pa rin, gayunpaman, pagkatapos na maabot ang limitasyon, ang pagtaas sa pagpino sa 10,000 Beast Field ay medyo maliit, tila kailangan na makapasok sa kalahating hakbang na Heavenly Monarch. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso, hindi niya alam kung ilang alon ng mga hayop sa dagat ang kayang lutisin ni Luoluo. Boom! Ang kooperasyon sa pagitan ng Beast God na si Zong at Luoluo ay hindi masama, si Luoluo lamang ang laban sa 6 na ranggo na kalahating hakbang na Heavenly Monarch level na mga Sea Beast, at nagawa niyang makaligtas hanggang sa ika-8 alon, iyon ay, sa lawak ng 800. Susunod, hindi mapangalagaan ni Luoluo ang kaligtasan ni Yezuan, kaya pansamantalang umatras siya. Bagamat nabigo siya, nakakuha din siya ng malaking bilang ng mga bangkay ng Sea Beast, ngunit napakaliit nito para kay Luoluo. Mayroong higit pa sa isang araw, Luoluo, tingnan natin kung makakalusot ka sa kalahating hakbang na Heavenly Monarch sa araw na ito. Sabi ni Yezuan kay Luoluo. Mabuti, tumanggo si Luoluo, at pagkatapos ay pumasok sa lumalamon na espasyo para basahin ang Breakthrough Experience Book na ibinigay ni Wu Xin. Isang araw sa labas ng mundo, higit sa 2,000 taon sa kalawakan na lumalamon sa kalawakan.
Ang mga kwalipikasyon ni Luoluo ay palaging maganda, at ngayon ay maaari na silang maglaro. Natupad niya ang inaasahan ni Yezuan, at bago matapos ang misyon, nilakad niya ang unang Tianyuan Road at nakamit ang kalahating hakbang na Heavenly Monarch. May oras pa, bilasan mo at lampasan mo ang ikalimang antas, para dumami ang mga pabuya. Nanliit ang mga mata ni Yezuan, at pagkatapos ay muling pumasok sa ikalimang antas ng Golden Feather Island Pass. Matapos malagpasan ang pagbagsak ng kalahating hakbang na Heavenly Monarch, pinino niya ang 10,000 beast pills na iyon, at ang kanyang lakas ay tumaas ng mabilis. Di nagtagal, pinindot niya ang ikawalong dial, at ito ay ilang beses na mas madali kaysa dati. Pagkatapos, libu-libo pang mga hayop sa dagat ang pinatay niya, at sa wakas ito ay ang ikalabing-apat na round. Sa batch na ito, mayroong kabuuang 900 Sea Beast, pati na rin ang Sea Beast King. Darating na, bahagyang nanliit ang mga mata ni Yezuan. Sa susunod na sandali, napatay si Luoluo, at halos sa isang kisap mata, ang 900 hayop sa dagat ay napatay niya, na naiwan lamang ang matibay na hari ng hayop sa dagat. Nakakalungkot lang na ang kaharian ng Sea Beast King na ito ay isa ring 6 na ranggo na kalahating hakbang na Heavenly Monarch, at hindi na niya mapigilan ang pagbagsak ng mga yabag, at pagkatapos ng 3 round, bumagsak ang Sea Beast King. Ang ikalimang antas ng Jinyu Island Pass ay sa wakas ay naipasa na. Pagkatapos makapasa ng 2 level sa isang buwan, dapat napakayaman ng reward, di ba? Ngumisi si Yezuan. Sa katunayan, noong una ay hindi niya inisip na umasa kay Luoluo. Ngunit nais niyang makalakam ng pondo si Wu Xin at ang iba pa para mag-imbita ng mga tao, at pagkatapos ay makipagtulungan sa Beast God na si Zong upang makapasa sa pagsusulit. Hindi ko akalain na makakapasa ako ng 2 magkasunod na antas. Sa sandaling ito, nag-teleport na si Yezuan pabalik sa Kenlan Island. Bago siya bumalik, ang Frisia Island ay sumailalim na sa mga pagbabago sa lupa. Dahil ang Kenlan Island ay na-upgrade sa antas ng 5 antas, ang lahat ng mga pasilidad sa isla ay binuksan sa antas ng 5, maging ang hanay ng proteksyon ng isla. Kabanata 1998, Level 5 Island. Dapat mong malaman na mayroong 12 ang mga isla sa bagong grupo ng isla na ito, at maliban sa Kenlan Island, wala sa mga ito ang higit sa 3 antas. Matapos kumalat ang balita ng pag-promote ng Kenlan Island sa Level 5, malaking bilang ng mga tao ang hindi may iwasang bubuhos sa Kenlan Island. Sa oras na ito, si Wu Xin at ang iba pa, na naglilinang sa cultivation tower, ay biglang nagmulat ng kanilang mga mata. Nadama nila na ang banal na chi ng buong cultivation tower ay biglang higit sa 10 beses na sagana. Anong nangyayari? Nang lumabas sila upang tingnan ito, nagulat sila. Ang kulay ng hanay ng proteksyon ng isla ay nagbago mula berde hanggang sa cyan, na nangangahulugang ang Kenlan Island ay na-upgrade sa antas ng 5. Diyos ko, ito ay isang ikalimang antas na isla. Anong nangyayari? Hindi na kailangang sabihin, tiyak na nakapasa si Senior Brother Yezuan sa ikalimang antas ng Golden Feather Island Pass. Grabe naman talaga, si Wu Xin at ang iba ay mukhang hindi makapaniwala, at nagmamadaling tumangay patungo sa gitna ng Kenlan Island at natagpuan si Yezuan. Senior Brother Yezuan, ginawa mo talaga. Tuwang-tuwang sabi ni Wu Xin. Mabuti na lang at hindi ako nawalan ng buhay. Naikuyong ni Yezuan ang kanyang mga kamao sa lahat. Sa katunayan, ang Kenlan Island ay na-promote sa Level 5, at si Wu Xin at ang iba pa ay nagkaroon din ng credit. Kung hindi, sa mga nakalipas na araw, ang bilang ng kanyang mga bangkay ng hayop sa dagat ay mababawasan ng malaki, at pagkatapos ay si Luoluo ay marahil ang ika-8 ranggo na Saint Emperor ngayon, higit sa 9 na ranggo na Saint Emperor. Sa ganitong paraan, hindi ka makakapasa sa ika-5 antas. Napakahinhin talaga ni Senior Brother, hindi pa bumababa ang reward nitong 4th level, at ang Junior Brother ay nakapasa na sa 5th level. Kung ipapasa ang balitang ito pabalik sa Golden Feather Island, siguradong maaakit nito ang atensyon ng mga matatanda. Nakangiting sabi ni Wu Xin. Ilang taon na silang sumasali sa Golden Feather Dojo, at pagkaraan ng napakaraming taon, nakapasa pa lang sila sa ika-3 antas, na talagang hindi gaanong kapansin-pansin sa buong bagong grupo ng isla. Gayunpaman, sa pagdaragdag ni Yezuan, ang isla ng Kenlan ay na-promote sa ika-4 na antas,
at bago kumalat ang balita, muling sinira ni Yesuan ang ikalimang antas, na simpleng demonyo. Noon nangyari yun. Ding, kung makumpleto ng host ang isang random na gawain, maaari kang pumili ng dalawa sa sumusunod na tatlong. Reward. 1. Random na taasan ang tatlong bloodline advancements. Pangalawa, random na ayusin ang tatlong magic weapon form ng Megatron. 3. Ang bilang ng magic weapon fusion ay nadagdagan ng 3 beses. Matapos marinig ang gantimpala na ito, si Yesuan ay natigilan din. Itong reward, mayaman si Tiny Madiba. Kailangan mo bang itanong kung dalawa sa tatlo ang pipiliin mo? Ngayon ay mayroon ng kabuuang 4 na fixed magic weapon si Yesuan, katulad ng Soul Refining Pot, 10,000 Beasts Sting, True and False Masks at Demon Dragon's Heart, kabilang sa 4 na magic weapon form na ito. Tanging ang Soul Refining Pot at 10,000 Beasts Sting ang maaaring pagsamahin, at ang iba ay wala na. Sa makatuwid, kung pinagsama mo ang magic na sandata ng 3 beses, maaari mo itong gamitin ng 1 beses sa pinakamarami. At ito ay katumbas lamang ng isang 3-point devouring point, kaya agad itong inabandona ni Yesuan. Yung una, bagamat 3 bloodline ang na-promote, hindi 3 bloodline, hindi naman masama. Paano kung gumuhit ka ng isang advanced na ruta na nangangailangan ng maraming mga punto ng paglamon, tulad ng pagkakaisa ng mga espada ng tao o ang pagdating ng mga immortal na espada? Sa ngayon, pumili si Yesuan ng 1 at 2 reward. Ding, matagumpay na naisulong ang Killing Seal. Ding, matagumpay na naisulong ang Killing Deterrence. Ding, matagumpay ang muling pagsilang ng apoy. Ito ang mabilis na tono ng unang gantimpala, kahit na ang huling dalawa ay hindi masyadong maganda, ngunit ang Killing Seal ay advanced, at ang estado ng pagpatay lamang ay maaaring pahintulutan si Yesuan na dagdagan ang kanyang lakas ng 5 beses, na itinuturing na mabuti. Ding, ang magic weapon form ng Void Spirit Clothes ay matagumpay na naayos. Ding, ang 10,000 Poisonous Centipedes o magic weapon form ay matagumpay na naayos. Ding, matagumpay na naayos ang anyo ng pen magic weapon ng Judge. Ito ay, ang pangalawang gantimpala. Ang epekto ng panulat ng hukom, matagal nang alam ni Yesuan, iyon ay, upang hatulan ang buhay at kamatayan sa isang salita. Ngunit ngayong napakababa na ng kanyang kaharian, gumamit man siya ng panulat ng hukom, sino ang mapapatay niya sa ilang segundo? Gayunpaman, ang epekto ng Void Spirit Cloak at ang 10,000 Poisonous Centipede Rope ay napakaganda, at ang dalawang magic weapon form na ito ay parehong 3rd level magic weapons. Ethereal Spirit Cloak, pagkatapos suotin ito, siya ay immune sa lahat ng pag-atake ng enerhiya, at tanging mga pag-atake tulad ng mga suntok at sipa ang makakasakit sa kanya. 10,000 Poisonous Centipede Rope, na may super binding ability, at kasabay nito ay may nakamamatay na epekto katulad ng one-hit kill, kung ma-trigger, maaari nitong patayin ang kalaban sa loob ng ilang segundo. Hindi ito ang punto ay ang 3 bagong nakapirming forma ng magic weapon na ito ay maaaring pagsamahin lahat. Ang Ethereal Spirit Cloak ay maaaring pagsamahin sa Streamer Battle Armor na may magic weapons, at ang 10,000 Poisonous Centipede Suo ay maaaring pagsamahin sa Judge's Pen. Nakalulungkot na si Yesuan ay wala pang nalalamon ngayon, kaya hindi niya maaaring pagsamahin ang dalawang magic weapon na ito. Kung ang Void Spirit Cloak at ang Streamer Battle Armor ay pinagsama, ito ay kamangha-mangha. Ngumisi si Yesuan. Tinataya niya na kung ito ay pinagsama, hindi lamang siya magiging immune sa lahat ng pag-atake ng enerhiya, ngunit mayroon ding isang malakas na kakayahan sa pagtatanggol, na magiging tulad ng isang shell ng pagong. Kasama ang nakabahaging Immortal God Phoenix Bloodline, maliban kung malakas ang attack power sa isang tiyak na punto, hindi mamamatay si Yesuan. Noon nangyari, yun, nasaan ang may-ari ng Kenlan Island? Isang malakas na sigaw ang umalingaw sa atensyon ng lahat. Sinundan ni Yesuan, Wozin at ng iba pa ang tunog at nalaman na isang binata ang nanloob sa Kenlan Island. Senior Kuya, may problema ba? Magalang na sabi ni Wozin. Nararamdaman niya na ang kaharian ng kabilang partido ay mas mataas kaysa sa kanya, hindi bababa sa antas ng isang 3rd grade half-step heavenly monarch. Lahat ay kapatid sa iisang sekta, kaya nandito si Senior Brother para tulungan kang makapasa sa ika-4 na antas sa pagkakataong ito.
sabi ng binata. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, natigilan si Wozin at sumagot, pasensya na, kuya, hindi na namin kailangan. Panipi, hindi mo kailangan. Nang marinig ito ng binata ay bahagya siyang nagalit, hindi talaga ako marunong bumangon, mabait naman ako para tulungan kang makalusot, pero hindi mo pinahahalagahan, natatakot ka bang lokohin kita para sa pera? Panipi, hindi kuya, nagmamadaling sabi ni Wozin. Gayunpaman, nakikita rin niya na maaaring hindi sila tulungan ng binatang ito na makapasa sa pagsusulit ng libre, dapat may bayad, at malamang na hindi mababa ang presyo. Gusto kong makita kung anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para tanggihan ako sa ikatlong antas na islang ito. Ang binata ay hindi nagsalita ng walang kaparirikan, at direktang binaril pa si Wozin. Gayunpaman, sa susunod na sandali, siya ay tinangay ng isang itim na anino. Ang nagbomba sa kanya ay walang iba kundi si Blackhorn. Ang binata ay bumulwak ng isang subo ng dugo at tumingin sa itim na sungay na may gulat na ekspresyon. Ang itim na dragon na ito ay isa lamang sa ikalawang baitang Saint Venerable, paano niya maitaboy ang kanyang 4 na grado na kalahating hakbang na Heavenly Monarch? Imposible yun. Senior brother, please keep your eyes open and see, ano ang kulay ng nakapalibot na Island Protection Array. Malamig na sabi ni Yezuan. Matapos niyang ipaalala ito, lumingon ang binata at nakitang may mali. Ang hanay ng proteksyon sa isla ng Kendlan Island na ito ay lumabas na hindi isang ikatlong antas na dilaw, ngunit berde. Ang hanay ng proteksyon ng berdeng isla ay nangangahulugan na ito ay isang ika-4 na antas na isla. Paano kaya? Hindi ito berde, ito ay cyan. Itong Kendlan Island ay talagang na-upgrade na sa isang 5th level na isla. Nagulat ang kabataan. Level 5 na isla, na nagpapahiwatig na may nakapasa sa ika-5 antas. Alam mo, kahit na siya ay isang 4-rank half-step Heavenly Monarch, hindi siya makakapasa sa 5th level. Imposible ito, paanong ang bagong grupo ng mga isla na ito ay lilito ng napakabilis na may 5th level na isla. Hindi makapaniwalang sabi ng binata. Kabanata 1999, ang isla ng Kendlan ay sinalakay. Dapat alam mo na ang ibang isla ay level 3 pa lang, at kahit ang mga isla na tinulungan niya ngayon ay na-upgrade pa lang sa level 4. Ngayon, nakita ko talaga ang 5th level Cyan Island Protection Array. Kasabay nito, ang kulay ng hanay ng proteksyon ng isla na ito ay makikita lamang mula sa loob, at ang mga tao sa labas ay hindi ito nakikita, kaya't hindi niya nalaman hanggang ngayon. Itong senior na kapatid, naisip na natin ang ika-6 na antas ng Golden Feather Island Pass, iniisip ko kung makakatulong tayo. Ngumiti si Yezuan ng walang pakialam at mabagal na sinabi. Ang ika-6 na antas ng Golden Feather Island Pass. Kinilig ang binata, hindi man lang makalampas sa 5th level, lalo pa sa 6th. Sa ika-6 na antas, mayroong 10,000 9th grade half-step Heavenly Monarch level na mga Sea Beast, kahit na sila ay masters ng Heavenly Monarch level, medyo mahirap. Ano bang niloloko mo? Galit na sigaw ng binata, saka diretsyong umalis. Ang insidenteng ito ay isang maliit na yugto lamang. Si Yezuan, Wozin at ang iba pa ay walang pakialam, naghihintay lang sila ng reward mula sa Golden Feather Dojo na bumaba ngayon. Nangako na si Wozin na ibibigay kay Yezuan ang promotion reward ng 5th level island, at hahatiin nila ang 4th level reward. Pagkatapos ng lahat, kung wala si Yezuan, hindi rin nila maaabot ang ika-4 na antas, pati na ang ika-5 antas. Tinansya noon ni Wozin sa kanyang sitwasyon, malamang naaabutin ng 10,000 taon bago makapasa sa ika-4 na antas. Tungkol naman sa 5th level, hindi ko alam kung gaano katagal. Ngayon, gayunpaman, masisiyahan sila sa antas 5 na mga isla ng maaga, at ang bilis ng pag-upgrade ay magiging kasing bilis ng pagsabog. Pagkatapos, bumalik din si Yezuan sa kanyang tirahan at naghanda sa pag-atres at paglilinang. Tinansya niya na kapag bumaba ang ika-5 antas na isla, maaari na niyang linangin ang antas ng kalahating hakbang na Heavenly Monarch o mas mataas, at hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga mapagkukunan ng pagtatanim sa panahong iyon. Gayunpaman, makalipas ang kalahating araw. Panginoon ng isla ng Kendlan, lumabas ka. Isang sigaw na naman ang umalangaw at bumagsak sa pandinig ng lahat. Si Yezuan,
Wu Xin at ang iba ay lumabas upang tingnan, at nalaman na ang binata na binugbog noon ay may dalang isang mahabang buhok na lalaki. Sino ang nanakit sa kapatid ko? Ang mahabang buhok na binata na ito ay tumitig kay Wu Xin at sa iba pa at sinabi, "Ganito ang mundo, pag tinamaan mo ang maliliit, lalabas ang malalaki." Nang marinig ito, agad na sumakay si Yezuan sa itim na sungay at sinabing, "Natalo ko siya, kuya, gusto mo bang pasalamatan ako sa pagtuturo sa kanya ng leksyon para sa iyo?" Panipi, naghahanap ka ng kamatayan. Hindi umimik ang mahabang buhok na binata, at dumiretso siya kay Yezuan. Pagdating niya, narinig niya mula sa kanyang nakababatang kapatid na may kakaibang itim na dragon, at ang pagkakaiba ng lakas at kaharian ay masyadong malaki. Ngayon ay tila, ito ay, sa isang iglap, nakikipaglaban si Heizhou sa 6 na ranggo na kalahating hakbang na Heavenly Monarch level Master. Ngayon ang Black Horn ay isang second-grade Saint Venerable, kahit na ito ay nakikipagtulungan sa Heart of the Demon Dragon, ito ay magiging isang labanan sa ika-4 na baitang kalahating hakbang na Heavenly Monarch sa karamihan. Sa harap ng 6 na baitang kalahating hakbang na Heavenly Monarch, matatalo lang ito. "Luo-luo, talunin mo siya." Agad na hinayaan ni Yezuan na sumabog ang itim na sungay at tinawag si Luo-luo. Ay nakalusot na sa pagbagsak ng kalahating hakbang na Heavenly Monarch, at napakaraming 10,000 beast pills para mapabuti ang kanilang pangangatawan, at ang kanilang lakas ay hindi maliit. Ang pangunahing bagay ay ang puso ng dragon ay naging isang streamer armor at inilagay sa kanyang maliit na katawan. Biglang lumakas ang lakas ni Luo-luo, at kasabay nito, mayroon din siyang kakayahan na maging invisible. Ano? Nagulat ang mahabang buhok na binata, pinigilan siya at binugbog ng 6-rank half-step Heavenly Monarch. Dapat mong malaman na siya ay isang piling disipulo ng Golden Feather Dojo, na sapat na upang makapasa sa ika-5 antas ng Golden Feather Island Pass ng mag-isa. Ano bang problema ng lalaking to? May paraan siya. Hindi mo ari ng mahabang buhok na binata at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Gayunpaman, sa loob ng ilang sandali, naalis siya sa hanay ng proteksyon sa isla, at pagkatapos ay mabilis na nakontrol ni Yezuan, ang Deputy Island Master, ang hanay ng proteksyon ng isla at hinaranggan ito. Itong senior na kapatid, huwag mong isipin na kung nasa mataas na kaharian ka, kaya mong maging superior, tara na. Mabagal, nasabi ni Yezuan. Sa paanan niya, teritoryo pa rin iyon ng Golden Feather Dojo, kung hindi ay matagal nang namatay ang mahabang buhok na binata at ang kanyang nakababatang kapatid. Sige, hintayin mo ako. Nagpakawala ng galit ang mahabang buhok na binata, at saka umalis kasama ang natulala niyang kapatid. Matapos makita ni Wu Xin at ng iba pa ang eksenang ito, nagulat sila. Nakakatakot, natalo pa ng babaeng nahulog ang mga disipulo ng half-step Heavenly Monarch sa ika-6 na baitang, ano ang pinagmulan ni Brother Yezuan? Si Wu Xin at ang iba ay lahat ay naguguluhan sa kanilang mga puso. Gayunpaman, ang Kenglan Island ay maaaring ituring na nakakasakit ng isang alagad. Oo nga, ang kabilang partido ay nagtataglay pa rin ng sama ng loob at hindi pa handang pabayaan ang Kenglan Island ng ganito. Kinabukasan, boom! Nagkaroon ng malakas na putok, na ikinabahala ng lahat. Nagtaas ng kilay si Yezuan, nagmamadaling lumabas upang tingnan, at nalaman na ang hanay ng proteksyon ng isla ay inatake ng mga hayop sa dagat. Pag-atake ng hayop sa dagat, kumilos ang lahat. Tumunog din ang boses ni Wu Xin, ngunit sa susunod na sandali, may sumagot, "Wu, Senior Brother Wu, ang mga taong ito na umaatake sa hanay ng proteksyon sa isla ay hindi bababa sa kalahating hakbang na Heavenly Monarch Sea Beast." Panipi, ano? Nagulat si Wu Xin, ang Kenglan Island ay naitatag sa loob ng maraming taon, at ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng kalahating hakbang na Heavenly Monarch level na Sea Beast. Nang pumunta siya sa gilid para tingnan, totoo nga. Bukod dito, mayroon ding mid-level half-step Heavenly Monarch level na mga Sea Beast. Anong nangyayari? Huwag mong tingnan, baka ang Sea Beast na minamaneho ng taong iyon kahapon, ako ang haharap sa kanila. Kaagad na ipinadala ni Yezuan ang mensahe kay Wu Xin, at pagkatapos ay ipinatawag ang matandang puno, Luo-luo, at Black Horn. Kasabay nito, isang system prompt ang tumunog sa kanyang ulo. Ding! Ang host ay nag-trigger ng isang random na gawain upang ipagtanggol ang Kenglan Island,
Kung ang hanay ng proteksyon ng isla ay nasira, ito ay ituring na isang pagkabigo sa misyon. Nang marinig ito, ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Yezuan ay lumakas, at nag-trigger pa siya ng isang random na gawain, na talagang maganda. Sa sandaling iyon, inutusan niya ang lahat na lumabas, at siya mismo ay malapit sa gilid ng hanay ng proteksyon ng isla. Ding, nasira ang Island Protection Array, naayos ba? Oo, agad na tumugon si Yezuan, at pagkatapos ay hinayaan ang Immortal Level Devouring System na ayusin ang formation. Kung hindi, magiging mahirap talagang magpatuloy sa antas ng pag-atake na ito. Ang Tree Elder, ang itim na sungay, ang Sword Immortal Clone, at ang nahulog na lalaki na nakasuot ng streamer armor ay sumugod lahat sa labas ng hanay ng proteksyon ng isla at nagsimulang pumatay. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito ay hindi hihigit sa ika-6 na baitang kalahating hakbang na Heavenly Monarch level na si Beast, kung hindi, kahit na ito ay isang 5th level Island Protection Array, hindi nito mahawakan. Sa oras na ito, ang mga henyo na iyon sa Kenglan Island ay nakatitig lamang sa labanan sa labas, ngunit wala silang maitutulong. Ang mga hayop sa dagat na ito ay nakakatakot, kahit man lang sa libo-libo, at kung sila ay ilalagay bago, sila ay sapat na upang sirain ang bagong grupo ng isla. Pinangunahan ni Luoluo si Heijiao at ang iba pa na ipagpatuloy ang pagpatay, na binabawasan ang pressure sa hanay ng proteksyon sa isla, at kasabay nito, patuloy ding inaayos ni Yezuan ang hanay ng proteksyon ng isla. Kung ito ay nasa antas na ito, hindi dapat maging problema para sa hanay ng proteksyon ng isla na mahawakan ang pagkamatay ng hayop sa dagat. Sa oras na ito, sa malayong dagat ng Kenglan Island, hayaan mong mabaliw ka at tanggapin ang binyag ng mga hayop sa dagat. Kumislap ang mga mata ng mahabang buhok na binata. Hindi niya akalain na makakaligtas si Yezuan at ang iba pa sa alon ng pag-atake ng Sea Beast. Pagkatapos ng lahat, pinalayas din niya ang isang Sea Beast King. Bukod dito, kahit na nakaligtas sila sa pamamagitan ng swerte, ang Kenglan Island ay nasira, at sa mga mapagkukunang pinansyal ni Yezuan at ng iba pa, imposibleng ayusin ang hanay ng proteksyon ng isla. Kabanata 2000, Pagtanggap ng mga alagad. Nakalabas na sa wakas ang Sea Beast King. Nagtaas ng kilay ang mahabang buhok na binata, at naramdaman niya ang isang malakas na aura na papalapit sa Kenglan Island. Ang Sea Beast King na ito, bagamat ito ay antas lamang ng isang ika-6 na baitang kalahating hakbang na Heavenly Monarch, ay mas makapangyarihan kaysa sa karaniwan. Ang pagbagsak ng labanan sa labas ng Kenglan Island ay naramdaman din ng hiningang ito, at agad na ipinadala ang tunog kay Yezuan. Mayroon pang si Beast King, isang Sword Fairy clone, patayin mo siya. Agad na sumigaw si Yezuan. Paalisan mo na lang ang kalaban, o patayin ang kalaban kapag papalapit na sila sa Frisian Island, ayos lang. Nakakalungkot lang na ang Sea Beast King na ito ay may napakataas na halaga ng galit, direktang binabaliwala ang pag-atake ng Sword Immortal Clone, at dumiretso sa Kenglan Island. Naramdaman ni Yezuan na dapat sila ay naakit ng isang bagay. Kahit anong mangyari, lumaban ka lang. Luoluo, harapin mo muna ang Sea Beast King na iyon. Agad na sumigaw si Yezuan. Kaagad pagkatapos, direktang naging Beast God Bell si Megatron at pinigilan ang mga hayop sa dagat sa isang tabi. Bagamat sinasabing ang Streamer Battle Armor ay maaaring mag-improve ng husto sa combat effectiveness ni Luoluo, ngunit sa pagkakataong ito, ang Beast God Bell ay mas magandang gamitin. Pagkatapos ng lahat, sila ay nagbabantay sa Kenglan Island, hindi para lipulin ang Sea Beast Herd sa lalong madaling panahon. Nakakalungkot na ang grupo ng mga Sea Beast na ito ay nananakot, at ang lakas ng Sea Beast King na ito ay hindi mahina, at ang Island Protection Array ay inayos ni Yezuan, at ang kakayahan sa pagtatanggol ay nabawasan din sa 2%. Mukhang malaki pa ang tsansang ma-breach. Maaari mo lang gamitin ang Time Rewind skill para bumalik sa nakaraan, at pagkatapos ay manguna at patayin muna ang ilan sa mga Sea Beast. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Gayunpaman, kung gagawin niya ito, hindi siya sigurado na magti-trigger siya ng mga random na gawain. Kaya, maghintay tayo hanggang sa mabaigo ang misyon. Gayunpaman, nang ang pagtatanggol sa hanay ng proteksyon ng isla ay nabawasan sa 1%, isang figure ang biglang tumawid sa kalangitan.
Brute, maglakas loob na salakayin ang isla ng aking Golden Feather Dojo at hanapin ang kamatayan. Isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw. Kaagad pagkatapos, isang malamig na liwanag ang direktang bumagsak sa hangin, na pinatay ang si Beast King sa isang iglap. Napakalakas nito. Nagulat ang lahat, lumingon ang kanilang mga ulo upang tumingin, at natagpuan ang isang matandang lalaki na nakasuot ng matanda na umaatake, at pagkatapos ay sa isang galaw, pinatay niya ang lahat ng mga hayop sa dagat. Ang lakas na ito ay nabigla sa puso ng lahat, at ito ay napakalakas na ito ay pumutok. Sa kanyang hitsura, natapos din ang mga random na gawain ni Yezuan. Ding, kinukumpleto ng host ang isang random na gawain at gagantimpalaan ang isang magic weapon fusion opportunity. Nang tumunog ang system prompt na ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Ang sarap talagang pumunta sa kahit anong gusto mo. Sa sandaling ito, sinamantala ni Yezuan ang pagkakataong ito ng magic weapon fusion para pagsamahin ang streamer armor at ang void spirit clothing. Ding, ang streamer armor at ang void spirit cloak ay nagsisimula ng magsanib. Ding, matagumpay ang pagsasanib. Si Yezuan ay nagmamadaling tumingin at nalaman na ang produkto pagkatapos ng pagsasanib ay tinatawag na void spirit divine armor. Ang Void Spirit Armor na ito ay hindi lamang may epekto ng energy immunity, ngunit mayroon ding malakas na kakayahan sa pagtatanggol, at mayroon ding epekto ng stealth. Bilang karagdagan, mayroon ding karagdagang kasanayan, na tinatawag na etherealization, na maaaring hindi magagapi sa loob ng isang segundo pagkatapos itong iyon. Malakas, napakalakas nito. Kung isinuot ni Fang Kailuo ang Void Spirit Divine Armor na ito, kahit na ang si Beast King ay malamang na madaling patayin ito. Anong nangyayari? Sa oras na ito, ang Infield Elder ay nagtanong. Elder Hui, inatake kami ng mga hayop sa dagat ng walang dahilan. Agad na lumabas si Yezuan at sinabing nakakuyom ang kanyang mga kamao. Sa walang dahilan, hindi malamang. Ang bagong grupo ng isla ng aking Golden Feather Dojo ay hindi inaatake ng napakataas na antas ng halimaw sa dagat ng maraming beses. Kaya dapat itong itaboy ng isang tao. Nagtaas ng kilay ang Infield Elder, tumingin sa paligid, at sumigaw, Luoan, anong ginagawa mo dito? Panipi, medyo hindi pamilyar ang pangalan. Gayunpaman, sinundan ng lahat ang tingin ng matanda sa bukid at natagpuan ng mahabang buhok na binata. Yang, Kuya Yang, dadaan lang ako. Medyo nahihiya na sabi ni Luoan, isang mahabang buhok na binata. Bakit hindi ka bumalik sa paglilinang? Muling sigaw ni Elder Yang. Sa susunod na sandali, mabilis na tumalikod si Luoan at nawala sa kalangitan. Pagkaalis niya, laminggalingal lang si Elder Yang at sinabing, nagbakasyon ba kayo dati nitong Luoan? Panipi, sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagkatinginan si Wuzin at ang iba pa, at pagkatapos ay sinabi ni Wuzin, noon, binisita ng nakababatang kapatid ni Senior Brother Luoan ang Kenlan Island at sinabing iyon ay. Nagsimulang magkwento si Wu Xin tungkol sa sitwasyon noong panahong iyon, at pagkatapos makinig ni Elder Yang, naunawaan niya. Ang grupong ito ng mga Sea Beast, tinatayang si Luoan ang nagmaneho sa kanila, at dapat ay may inilagay siya sa Kenlan Island para maakit ang mga Sea Beast. Nakikita ko. Hindi gaanong nagsalita ang elder ng Infield, binato lang si Wuzin ng isang Chankun ring, at sinabing, narito, ang lahat ng mga gantimpala para sa pag-promote sa isang 5th level na isla. Panipi, salamat, kuya. Agad namang nagpasalamat si Wuzin at ang iba pa. Nga pala, nakapasa ka sa ikalimang antas sa pagkakataong ito, may naimbitahan ka ba, o ikaw ay, hindi maiwasang magtanong ng Infield elder. Ito ay kredito ni Yezuan. May sumagot agad. Dati, iniisip din ng Infield Elder na ito ay hindi kapani-paniwala, ngunit naisip niya na ito ay dapat na isang tao na imbitado. Gayunpaman, tiningnan niya ang isla ng Kenlan at nalaman na puno ito ng mga disipulo mula sa sinaunang bansa, at wala silang mga mapagkukunang pinansyal upang kumuha ng sinuman, kaya nakaramdam siya ng kakaiba. Yezuan, kasunod ng tingin ng lahat, sa wakas ay napansin muli ng Infield Elder si Yezuan. Tama, pinaamo ko ang ilang mga banal na hayop noon, at pagkatapos silang lahat ay naging anyo ng tao, kaya pinasok ko sila. Sabi ni Yezuan. Pagkatapos makinig, pinaikit nitong si Elder Yang ang kanyang mga mata at tumingin kina Luoluo at Heijiao.
Mga kwalipikasyon, lahat ay binibilang. Gayunpaman, kung alam niyang kayang lumaban si Yezuan sa kabila ng dalawang dakilang kaharian, natatakot ako na agad niyang tanggapin si Yezuan. Bilang isang apprentice, the qualifications are good, I will report this matter later, baka kunin ka ng ilang matatanda bilang apprentice. Sabi ni Elder Yang. Salamat, Elder Yang. Nagpasalamat si Yezuan sa kanya. Pagkatapos, umalis si Elder Yang. Kung tatanggap ng apprentice o hindi, walang gaanong interes si Yezuan. Yezuan, ito ay sa iyo. Pagkaalis ni Elder Yang, ibinato lang ni Wuzin ang Chen Kunring kay Yezuan, na naglalaman ng malaking bilang ng mga makalangit at makalupang kayamanan, na sapat na para makapasok si Yezuan hanggang sa kalahating hakbang na Heavenly Monarch. Si Yezuan ay hindi mapagkunwari at tinanggap ito. Ang bagay na ito ay maaaring ituring na tapos na. Gayunpaman, ang mahabang buhok na binata na si Luoan ay aktwal na nagtulak sa si Beast upang salakayin ang Kenlan Island, at ang bagay na ito ay hindi maaaring pabayaan. Di nagtagal, si Yezuan ay nakalusot sa 8th rank Saint Emperor, habang si Shulao at ang iba ay nakarating sa 3rd rank Saint Venerable, at ang kanilang lakas ay lumago pa. Sa mismong araw na ito, may biglang dumating na lalaki na naghahanap sa kanya. Kenlan Island, nasaan si Yezuan? Isang hindi pamilyar na boses ang bumagsak sa tainga ni Yezuan. Nang marinig ito, agad na tumalon si Yezuan sa hangin at nalaman na ito ay isang high-level na half-step na Heavenly Monarch na naghahanap sa kanya. Senior Kuya, may problema ba? Tanong ni Yezuan. Elder Luo ng Inner Field, balak kitang kunin bilang apprentice, pwede ba akong sumama? Sabi ng kabataan.